Panginoon. Amen. Say amen? Amen. Hallelujah! Hindi po niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa material. Hindi po niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya, mga kapatid ko, sa mapulitan. Hindi niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa kanyang profesyon. Mas pinahalagahan niya ito, pinahigitan niya sa harapan ni Kristo at sa harapan ng Diyos. That's why when He overcome, God gave Him a stone, white stone, and a new name was given to Him, unto Him, and her. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung dati niyang pangalan, mga kapatid, ang kanyang karakter sa harapan ng Diyos ay isinuko niya. Alam niyo ba yun kung ano yung dati nating kalagayan? Let's go to Ephesians chapter 2, verse 1. Pakibasa. Other up. Ephesians chapter 2, verse 1. Okay. Verse 2. Yan yung dati nating kalagayan. Dati tayong lumalakad sa sanlibutan, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga klase ng pamumuhay, ay mga pamumuhay na nandyan sa sanlibutan, mga kapatid. Pero sabi ni Pablo, nang tayo'y makakilala na sa Panginoon at tayo'y inilipat mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaharian ng kaliwanagan, ay pinalo tayo ng Panginoon. Nagbago po ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Yung pong batong puti na may bagong pangalan sa ating kalagyan, yan po yung born again experience. Yan yung bagong katawagan sa inyo ngayon. Yan po yung bagong pagkilala sa inyo ngayon o sa ating lahat. Hallelujah! Naranasan ba natin yan, mga kapatid? Nang tumanggap ka sa Panginoon, nagkaroon ba ng pagbabago sa iyong buhay? Nagkaroon ba tayo ng regeneration? Na-regenerate ba tayo? Amen. Binugasan ba tayo ng Panginoon mula sa maruming kalagayan? At binigyan tayo ng isang malinis na klase ng pamumuhay, pag-iisip, pamumuhay, gawa, and everything. Hallelujah. Naranasan ba natin yan? Amen. That is a white stone. Hindi ka na dating pangalan mo eh. As is pa rin yung pangalan mo. Pero hindi na ikaw yung katulad ng dati. Amen? Amen. Bago ka nang nilalang ngayon. You are a new creation of God. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. So yung salitang new creation ay isang bagong puti na mayroong isang bagong pangalan. At alam niyo mga kapatid, itong bagong puti na ito, hallelujah, na may bagong pangalan, according to the book of Revelation, ay meron pong ilalagay pang mga mahalagang bato. Hallelujah. Amen. Lalagyan ka ng Diyos ng isang korona. At doon sa korona mo, pag nagumpay na, at i-declare ka ni Kristo sa harapan ng Ama, sa harapan ng mga anghel, meron kang tatanggapin mga batong mamahalin na nakalagay sa iyong korona. Yung po mga batong ito, brothers and sisters, na mga mamahalin, praise the Lord, tayo po ang nag-iipon nito, amen? Ang Diyos ang naglalagay, si Kristo, matama si Kristo ang naglalagay, pero tayo ang gumagawa nito. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto ba namin magkaroon ng mga bato? Amen.
Gusto mo ba natin magkaroon ng kaninginan ang ganong glorification? Amen. Hallelujah! Pwedeng ang glorification natin, ang na-receive natin ay isang bato lang. Pero yun lang ang nag-isip natin. Gusto mo natin yun? Is meron kahit isa. Kahit isa sa wala. Pero mas maganda yun, marami kang bato. Or, makumpleto mo yung bato. Let's go to the book of Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. Verse, tayo natin verse 9. Pakibasa sa sister. Pakibasa ka sa sister. Kasama. Ano ba? Ruby? Hindi. Dani ka. Sister, dani ka pakibasa lang. Revelation chapter 21 verse 9. Okay, tuloy po sa verse 10. Eleven. Yun, tuloy, verse 12. Hanggang doon lang sa verse 11. Sabi rito mga kapatid, itong description po rito from verse 9 and to verse 11, yan po yung bride na nakita ni John in glory. No? Yung sinasabi dito na yung anghel na lumapit kay John para ipakita ang katangian, mga kapatid, is eternity. Itong bride ng Panginoon ay may tinataglay po na kaluwalhatian. Sabi po sa verse 10, dinala siya, and he carried me away in the spirit of a great and high mountain. And he showed me the great city. Sino ba yung great city? Brothers and sisters, yan po yung church. Yan po yung bride na nagkaroon ng authentic faith at nagkaroon ng overcoming spirit to the spirits of demons. Hallelujah! In-overcome nila yung lukewarm spirit. In-overcome nila yung malahininga. In-overcome nila sa muling panahon ito yung katangian ng masamang espiritu na nagbibigay ng pagpapahinga sa Diyos. In-overcome nila yun. So, pinakita kay John at the end, mga kapatid, doon sa eternal. Hallelujah! Ang church na ito na tumanggap ng kaluwalhatian, in glory, hallelujah, ay nagniningning sa ibang-ibang klase ng mga bato. Hallelujah. And great and the Spirit, the great high mountain, show me the great city, the holy Jerusalem, descending out from heaven. Bumababa po sila mula sa kalangitan at taglay ang kaluwalhatian in verse 11 na may kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang sabi. The bride has a glory. May kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin. Gusto niyo po ang napakaganda ng description sa atin dito. Imagine, kapag tayo'y galing sa kalangitan, praise the Lord, kung nakikita niyo yung chart ng 7 years tribulation period,
After ng rapture, 7 years ka na sa taas, kasama ni Kristo, kasama ko Old Testament saints. Hallelujah! Kapiling si Kristo, kasama ng mga banal. Hallelujah! From the Old Testament saints having glorified body, and the New Testament having the glorified body also. Brothers and sisters, at nagkakaroon po ng enjoyment, nagkakaroon ng merit sa of the land doon sa itaas. Yung karanasan na yan, mga kapatid, yan ay pasulat sa Biblia, ay hindi kwento lamang. Yan po ay realidad. Amen. Yan po ay magkaganap. Hallelujah. Amen. 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 At kailangan nating maghanda upang tayo'y makasama roon. Ang maiwan po dito sa lupang ito dahil hindi na napanagumpay na ang kanilang authentic faith before, na ang kanilang pananampalataya before na tangan-tangan ay nag-depart from the spirit of doctrines on demons. Hallelujah. Praise the Lord. Sila po ay maiiwan dito sa lupa after the rapture. Why? Hindi po kasi nila na kompleto ang sagot, yes, ng kanilang dapat ma-receive para sa kanila. Marami tayong pwedeng gawin, halimbawa, sa spirito niya at karoon ng last time nag-preach ako dito about the philosophy. Narinig niyo po yung sinabi ko yung tungkol sa philosophy. Kung natatandaan niyo, marirecord natin, ano yung dinidinan ko about philosophy. At kailan pa ito lumitaw? Lumitaw po ang mga philosophers since 1800. Kung maalala niyo noon, sinabi ko na ang mga ito ay brilliant, having a brilliant mind. Ginamit nila ng demonyo para paguhin ang nilalaman ng kasulatan. Isang halimbawa, brothers and sisters, kung naalala niyo noon, hallelujah, na isa sa binago ng mga filosofiya ito, na gumawa ng mga libro, na ipinakalat sa mga eskwelahan. Hallelujah, na ang sinira nila, praise the Lord, ay ang Proverbs 22 verse 6. You pray up a child that the way he should go. Yung Proverbs 22:6 ay sinira po ng espiritu ito na sumakay sa mga philosophers. Kilala niyo yan? Kung nag-aral kayo, nag-college kayo, kilala niyo yan. Sina Grant, yung mga, hindi ko nadala yung notes ko mga kapatid. Limayan sila na kilalang mga writers ng mga great philosophy. Sila Prussians. Itong mga ito, nagsabi, in 19th century, hallelujah, ang bata ay hayaan mong maging malaya at bigyan mo sila ng kalayaan gawin kung ano man ang gusto nilang gawin. Anong brothers and sisters? Tinanggap ba yan ang lahat ng eskwelahan? Tinanggap. Sino pa ang sumunod? Sa sumulat ng libro, bawal mong paluin ang bata. Right? At ito'y ginawang batas una sa Amerika, pumasok sa Europe, nagarating sa Asia. Ginawa na ng batas ngayon na ang anak mo ay hindi mo na pwede paluin. Tama ba yan? Marami pang iba. Brothers and sisters, naapektuhan ba tayo dyan o hindi? Yes. We are. Right. Time of teaching. Brothers and sisters, I challenge, if you are a teacher right now, in a regular school, totoo bang hindi ka naapektuhan o naapektuhan ka? Kung ikaw ay teacher ngayon at may hawak ang pupils for 60 pupils, sa loob ng school. Pag may nakita kang makulit na bata sa sobrang kulit, managawa mo ba siya makalulit sa tulad ng dati?
Kasi may batas na pwede kang ireklamo ng magulang at mawalan ka ng trabaho. Right. Pwede ma-revoke ang lisensya mo kung medyo ang palo mo ay talagang bumangat at nagpa-medical yung magulang sa bata, pwede kang matanggal ng trabaho. Ano? Naapektuhan ba tayo eh? Yes. Hallelujah. At marami pang iba, mga kapatid, na binago nila ang Bible principle, yung prinsipyo ng Biblia ay unti-unti inaalis ngayon sa mga paaralan. Nung araw of elementary, bago kami nagsimula sa aming paaralan, nananalangin muna kami. Ngayon, pero ba yan? One. Siguro sa mga ibang school, ano? Yung mga private siguro na yung Christian school siguro meron. Di ba? Pero ang kadalasan ngayon, mga kapatid, kadalasan ng school ngayon, wala akong prayer. Hindi na inuuna ang Diyos doon sa kalagayan yan. Hallelujah. Noong araw, kahit Catholic pa yan, dahil may Bible principles pa yan, sinasamahan pa yung mga guru ng araw. Kaya, hindi kataka-taka na yung mga nag-aaral noon sa school, ay may guidance pa. Kaya nga naging professional, naging attorney, naging abogado, at nakapagtapos ng magandang kolehiyo. Magandang buhay. Hallelujah! Amen. Amen! Amen. Ngayon, may aasahan pa ba ang henerasyon ito? Sagutin nyo. Sa Amerika ngayon, brothers and sisters, ang educational attainment, hindi na ganun masyadong pinapahalagahan. Bakit? Hallelujah! Nahulog na rin sila sa iba't ibang spirito ng demonyo. Ano? Sports, yung mga adventures, tapos yun ang pinahalagaan nila. Kaya Amerika ngayon, na dating supernatural, na superpower, na dating magaling, intelligent, ngayon ay bumabaksak na sila, tinatalo ng ibang malalaking bansa. Ito. Alam niyo kung sino yung tumatalo sa kanila ngayon? Russia. Eh, wala naman Diyos yun eh. Pero bakit? Kasi po, focus sila ng mabuti sa kanilang ginagawa. Hallelujah. Ang Amerika, mga kapatid ko, ang Amerika ang isang number 1 bansa na kung gumamit sa pangalan ni Jesus ay pinapakoy na. Hindi kayo, tama sa sabi ko. Sila ang tanging bansa na kapag binanggit ang pangalan ni Kristo ay may tinutugtong silang ibang salita. That's why United States of America ngayon, ang sabi ng prophecy, na sila ang non-speak like a tongue. Yung influence na dumating sa akin ngayon, yung kahirapan na nangyayari sa gitna ng aking pamilya, that's influence of America. I'm not against America. Hindi yung tao ang sinasabi ko dito, kundi yung kanilang system. Right. Yung pagtanggap nila sa mga great philosophers ng mga ito, na pagtangan nila sa mga librong pinasangkapan ng demonyo, mga kapatid, ay nagpapahirap sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ang bilin ko sa atin ng Panginoon in this last days, ingatan natin ang batong muting ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, and to be aware and one to the different kinds of spirits and doctrines of devils. Hallelujah. Brothers and sisters, ang sabi ni Jesus Christ, in these last days, hallelujah, yung produkto ng pagiging lukewarm, kung babalikan natin ang Revelation chapter 3, hallelujah, ito na po ako siguro, dito ko tatapusin. Revelation chapter 3. Let's go back to Revelation chapter 3. And verse 15.
Una muna babasa tayo sa basa na ito kanina. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malamig ka, ay hindi mainit o malamig man, ay isusungan kita sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ito sa verse 17, pakibasa, sino pwede magbasa? Si Patrick. Verse 17. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nagkabit ng kayamanan. At hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo na nalaman ikaw, ang aba, at marami lahat sa mga kulang ng buhay. Yun po ang tunay na kalagayan po na nasa loob ng Laodicea. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman ikaw ay aba at paralita at tupa at bulan at tupa. Sa verse 18. Sa verse 18, Sister Jaya. Ipanaw ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin at ikaw pinalisay na apoy, upang ikaw ay lumaman at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot at upang huwag ng mahayag ang iyong kahihiyan, hubalan, at ng pangpaling sa mata, di parin sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Amen. Brothers and sisters, bago matapos dito mga kapatid, ito yung iniiwan sa atin ng Panginoon na paanyaya po sa atin sa verse 17. Sapagkat sinasabi mong ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan. Hallelujah! We're talking about spiritual condition. Sa spiritual condition, brothers and sisters, kayo ba ay mayaman na? Hindi pa. Tayo ba ay mayaman na sa kalagayan spiritual? O sinasabi natin yan sa ating sarili ngayon? Hindi na natin sabihin, bigkasin ang ating labi. Kung ibig sabihin ito, kung meron tayong mensaheng tangan ngayon tungkol sa ating pamilya, at yung mga bagay na nasa ating pamilya na pangangailangan, yan ang kayamanan natin. Right. Ang tanong, kailangan ba natin ito Amen. para magkaroon tayo ng authentic faith sa ating pamilya? Ang tanong, kailangan ba natin o hindi? Kailangan. Yes, totoo ba sa Laodicea na hindi mo yan kailangan? Realidad ba na nangyayari o hindi? Realidad. Hallelujah! May mensahe tayong tinanggap at pangailangan ng pamilya natin ngayon. Remember, brothers and sisters, mayroong spirit and doctrines of demons. Itong mga ito ay kontra sa ibinigay ng Diyos sa ating pamilyang mensahe. Kung ito'y tinatananan natin, dapat ay nagkakamit tayo, mga kapatid, hallelujah, ng mga bagay na espiritual para sa loob ng pamilya natin. Pero kung kitang-kita ang kalagayan ng ating pamilya at ibinibigay sa atin ang pangangailangan para tayo'y magkamit, hindi natin ito tinatanggap. Mangyayaring totoo ang sinasabi na tayo sa puso natin ay nagsasabing hindi ko kailangan yan. Hallelujah. Now in verse 18, ito po ang payo sa akin. Ipinapayo ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay. Hallelujah! At ng apoy, dalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman. Amen. Makakantang pala natin ang kayamanan kapag tinanggap po natin ang gintong dinalisay. Right. Ano ba itong gintong dinalisay, brothers and sisters? If you accept and receive this message ng patriarchal training, brothers and sisters, ikaw ay makakaranas na parang binubuli sa apoy at pinupukpok na parang isang ginto upang maging dalisay. Straight to the point, brothers and sisters, what do I mean in this? Fire of gold tried in the fire. Kung salvation ang pinag-usapan natin, hallelujah! Ngayong panahon na ito, kung ang kalagayan natin ay lukewarm, brothers and sisters,
kapalit ng kaligtasan mo ay, kahirapan, depression, sakit, problema sa kung saan. Yan ang magiging kapalit. Hallelujah! Para ang dahilan, para gisingin tayo ng Panginoon sa isang mababaw na pananampalataya, sa isang hindi simple na pananampalataya, kalapit bilang isang totoong bride. Gigisingin ka ng Panginoon dahil ikaw ay nililigaw, inaalin ng mga bagay na meron sa sanlibutan ito, kung ano man yan, ay natatabunan ang iyong authentic faith, ang iyong genuine faith, ang iyong realidad na pananampalataya ay natatakpan nito at hindi nagkakaroon ng kalinian. Now, ang basihan ng Diyos ng kaligtasan para sa iyo, para sa ating lahat, na pinili ka para sa eternal, bibigyan ka ng Diyos ng karamdaman at till the point of death, saka mo pa lang makatanggap ang iyong kaligtasan. Brothers and sisters, I would like to example si Joseph. Sa magandang halimbawa. Ang aking anak, mga kapatid, naturuan ni Superintendent focus. Hallelujah. But there was a time, hanggang lumalaki siya, to sa point na nagkakaroon na siya ng biological time clock. Napapansin namin, may mga bagay na siyang sinusunod na ayaw niya sa amin. Ano yun? Minsan yung training. Yung minsan, pinapagawa namin sa kanya, anak, ulit ito. At the age of 10, paakyat po ng hanggang 15 years old si Joseph. Napansin namin sa kanya na unti-unti siyang nag-slide. Unti-unti siyang nagbabackslide. May respeto lang siya sa aming mga magulang. Hallelujah, dahil pinalaki namin siya ng tama sa Panginoon. Dumating siya ng ganong edad na hindi natin alam, nakikipag-computer games na siya. So, sino-sino hindi ko nababanggitin ang kamakiran. Na ang kanilang pinaglalaroan ay spirito ng demonyo. Yung games sa, Dota games na international, nakikipag-Dota siya. Nag-discover ng aming asawa na meron siyang gano'n nakatago sa kanyang account. At kumain siya at nagsisisabi, anak, huwag magsisi ka kung gawin yan. Mag-focus ka para sa Panginoon. Hallelujah! At the age of 15 years old, tinapuan si Joseph ng sakit na lymphoblastic leukemia. Leukemia, mga kapatid, na kung saan bihira ang nakakalusot dyan. Hallelujah. Now, hanggang sa, alam niyo kung ano nangyari sa kanya, kinuha na siya ng Diyos. Bakit? Hallelujah. Sapagkat siya ay binigyan ng Diyos ng karamdaman na sa karamdaman yun, na dating sinasabi namin sa kanya, manalangin ka, lumuhod ka, sumumpa ka sa Panginoon, humanta ka sa Panginoon. Sabi ko, Joseph, yan ang buhay natin bilang Kristiyano sa huling panahon ito na dapat tayong nagbibigay punyagi sa kanya. Ayaw mong gawin. Hallelujah. Sabi ko, anak, baka dumating ang panahon, bawala ka sa piling namin. Bago pa nangyari yung mga kapatid na siya'y magkasakit. Hallelujah. Sabi ko, anak, nangangamba ako. Baka dumating sa panahon na mawala ka sa buhay namin. At kung sumagit yun, mga kapatid, to be the story short, to make short story. Hallelujah. Nung dating si Joseph, hindi siya gaanong prayer, nag-pray. Nung siya'y nagkasakit, bawat oras, bawat minuto, lagi siya nakikipag-usap sa Panginoon na ang sinasabi niya, Panginoon ko, pagkawarin mo ko sa mga bagay na nagawa ko, maging sa pagsalantat ko sa aking mga magulang, maging sa hindi ko pagsunod sa mga nakakatanda sa akin sa iglesia nito. Naririnig namin na nanalangin si Joseph ng ganun. At doon ko rin nakita si Joseph na siya'y kumakanta sa Panginoon. Hallelujah! Hindi ko siya nakikitang gano'n kumakanta rito. Pero nung tayo na nagkasakit si Joseph, nagawa niyang kumanta para sa Panginoon. Hallelujah! Ngayon, kailangan pa bang nangyari sa kanya yun para siya ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at magkaroon siya ng buhay ng pangako ng Diyos sa kanya. Hallelujah, brothers and sisters! Na-realize si Joseph, sabi niya sa amin, Papa, ngayon ko lang, habang naghihinalo siya, ngayon ko lang na-realize, ngayon ko lang napagtanto na ang bawat oras pala natin sa Panginoon ay mahalaga. Amen. Ang buhay pala ng tao ay maiksi lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, inuwa siya ng Panginoon. I believe he is safe in the hands of God. Right.
Now, anong gusto ko sabihin dito, brothers and sisters, sa ating lahat, especially in the young people? In this our generation, in these last days, ang katapat ng salvation mo ngayon, kundi depression, karamdaman, hallelujah, na mapagtatagumpay. Tandaan po natin ito, mga kapatid, na nakasulat sa Laodicea, I will spew thee out of my mouth. Anong ibig sabihin yan? Hallelujah. Declaration na yan, mga kapatid, na ang sino man hindi susunod sa mensahe ito at hindi pagyayamanin ang kanyang authentic faith, hindi niya pagpupursigihan ang kanyang pananagumpay dito, brothers and sisters. Hallelujah. Pagdating ng araw ng rapture, pagdating ng squeezing time, mangyayari yung squeezing time, brothers and sisters, in the tribulation, hindi natin kaya, hallelujah, ipagpatuloy ang mararanasang hirap na doon ay mararanasan ng tao. Hallelujah. I tell you, brothers and sisters, this is a reality. Kung ngayon takot kang magutom, hindi ka kayang tumawid doon. Kung ikaw ay hindi sanay sa mainit ngayon, hindi mo kayang tumawid doon. Hallelujah. Kung ngayon ayaw mo na inuusig ka ng tao dahil sa tamang pananampalataya mo, hindi na pwede doon. Hallelujah. Kaya ano pwede mangyari doon? I-give up ng isang tao. Hallelujah. I-give up ng isang tao ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang gawin ang comfort zone kaysa sa mga hirap na karanasan. Hirap na tribulation. Kaya, ngayon, brothers and sisters, hindi rin pwede wala tayong tribulation. Meron din tayong tribulation niya. Meron din tayong pinagtataan ng hirap niya. Walang exception. Sabi ni Peter, mapalat ka kapag ikaw ngayon ay dumadaan sa isang pagsubok na parang idinulad ka sa isang bintong dinadalisas. Si Peter, mga kapatid. Hallelujah. Ang buhay po natin ngayon ay hindi buhay na kasiyasiya. Sino dito ang buhay na kasiyasiya? Kasiyasiya ngayon? Sino ang dito ang buhay ay kasiyasiya? Wala. O ba yan? Ang buhay kasiyasiya. Ang daan po natin, ang totoong Kristiyano, ang buhay ay hindi kasiyasiya when it comes. Sa padre nga sabi ko kagabi, ang Friday, si Cristo halimbawa, at si Mary Magdalene. Hallelujah. So, say praise Lord. Sir! Ang bago natin ang Panginoon. Amen! Will repeat, sabi ni Jesus Christ, in verse 18, ipinapangako ko sa inyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinanisay ng apoy upang ikaw ay tumangan. That is spiritual riches. At ng mapuputing damit upang iyong magsuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kapaman. At ng mga pampahit sa mata na ipahit sa inyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat, verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinagurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So ito'y pangungusap ni Kristo sa Iglesia po ng Laodicea. At narito ako'y tumatayo sa pintuan at tumutok-tok kung sino man ay dumirinig ng aking tinig ay magbubog. Ang bukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. At siya'y pasalo ko. Ito ang pangako sa atin sa Laodicea. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Kaya ko naman magtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang lukluk. Brothers and sisters, ang ino-overcome natin ngayon sa ating pananampalataya ngayon, in authentic faith, dito na before I will pray. Brothers and sisters, lahat tayo sa pamilya natin dumandaan tayo ng defensive, right? Yung training natin ay dumandaan tayo ng defensive. Tama ba? May say amen?
Amen. Sino dito nakakaintindi? Na tayong pamilya ay dumadaan ng defensive training. Amen. Pag sinabi natin defensive training, mga nagagawang mali ang pamilya natin, nilalaki pa natin ang disiplina. Tama naman yun. Pero pag wala tayong idinugtong dito, which is offensive training, ang pinakamahalaga po sa atin yung offensive training. Kasi doon, sa loob ng offensive training, nakasalalay ang lahat ng pinag-uusapan natin. Tungkol sa isang pananagumpay ng isang merong sakdal na pananampalataya. Hindi natin pwedeng baliwalain ang offensive. Sabi ng kapatid natin, Brother Lito, kapag wala ang offensive training natin, it's useless. Walang patutunguhan. Sino mang iglesia na walang offensive training? Hindi niya ibinigay si Kristo, hindi siya nagtayo ng isang iglesia na ang itinayo ni Kristo ay kalahati lang. Kailangan mabuo, may defensive, pero ang tugtong nito ay offensive. Tungkol sa mga bagay na yan, kung nais po natin na tayo'y maligtas, nais natin tayo po ay makasama, brothers and sisters, sabi ng Panginoon, I counsel you to buy me a gold. Bumili tayo sa Kanya ng gintong dinalisay. Itong gintong dinalisay, ito yung laman ng offensive. Hindi po ito madali. Hindi po madali ang offensive training. Kaya nga po, gintong dinalisay. Pero kapag tayo sumunod, tayo'y nakisa, tatanggap po tayo ng puto ng buhay. Amen. Hindi po tayo magsasariling diskarte na magiging kahantungan ay malangin na. So, alam niyo mga kapatid, yung nasa isipan natin ang mindset na yun, na alam natin tama na ginagawa natin para sa ating pamilya. Don't be offended, brothers and sisters. Yan po ang magtutulak sa atin ang condition ng pamilya natin. And good one. Hallelujah. So, say amen? So, paano natin ang Panginoon? Sino dito sa inyo na mga magulang ang nais na tanggapin ang offensive trait? Nasa mga yung gusto lang. Hallelujah. Yan po mga kapatid, pagsikapan po natin, pagtulungan natin, pagkaisahan natin. Hallelujah. Ang importante rito sa offensive training ay ang susi nito ay session. Kung mag-asawa, dapat magpa-session. Hallelujah. Personal. Sa nakakaalam natin na isang upong na kalagayan, dapat lang natin gawin. Kasi mga kapatid, sa mga napag-aralan natin kanina, mayroon po tayong privilege na mapabilang sa isang iglesia ito na darating ay kukunin ng Panginoon aking sa langit, bababa sa huling araw before the end of the tribulation period in glory. Hallelujah. Na nakasuot ng damit na maputi, ayong lino, tapos may mga maaaring bato na nakasuot sa ating corona at nandun tayo sa isang maluwalhanging kalagayan. Hallelujah. Yan ay hindi basta-basta kwento yan. Pero bago natin makakanya, dadaan po tayo sa isang hindi passion. Let's stand, brothers and sisters. Let's bow our heads. Hallelujah. We shall pray the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Hallelujah. Ang ilang Diyos, ang kumbalang Panginoon sa umagang ito, Lord. Lord, tulungan natin kami, Panginoon, na yung aming napakinggan sa pag-aralan ngayong Panginoon Diyos. Dahil ko sana, Panginoon, na hindi mo ito sa aming puso.
Hindi po kami hayaan, Panginoon Diyos, na ang aming kalagayan ngayon, Panginoon, ay nasa isang malamig o malamig na Panginoon ko. In this last days, Lord, tulungan niyo po kami na makapagsisi kami, Lord God. At maisumpo namin ang aming mga sarili, Panginoon. May andog namin sa iyo, Panginoon, at anumang nakalagay sa aming kaisipan na siya palangin, Panginoon, aming pong pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa muling araw na ito, Lord, sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo, na makapamuhay kami, Panginoon Diyos, at ayon sa iyo sa atal ng loob. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord Jesus, invite namin, Panginoon, na isa kami sa katukin mo, Panginoon. Kung bagsagan ng Lord, mapagbuksan ka namin at ang pangako mo, Panginoon. Ikaw ay papasok sa aming kalooban, Panginoon, sa aming inner being, Lord. Yes. At ikaw ay upo, Lord God. At ikaw ay magiging kasama namin sa pagkain at habulan ito, Lord God. Oh, Lord, isa kami sa isang ibilang mo na ginagawa mo ngayon, Panginoon. Lord, hallelujah. Tunay, Panginoon, na sa panahon ito ng Laodicean age, ikaw ay nasa labas at pumarnatot, Panginoon. Hallelujah. Lord, nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Pagbuksan mo kami, Panginoon. Kausapin mo kami, Lord. At imbitahan mo kami, Panginoon. Sa iyong tigig, Panginoon. Hallelujah. Huwag niyo po kami hayaan, Panginoon, na sa kasalukuyan ito ay dinadayang ang mga espiritu na mapagkagayat, Lord. Kaya iniligaw ang aming itong pananampalataya sa iyo, Lord. Tulungan niyo po kami na huwag madaya, Panginoon. Hallelujah. Proteksyonan niyo kami, Panginoon. Kung kami man minsan ay nakakaranas, Panginoon, na nagkaroon kami ng spirit of rebellion, Lord, at gumagawa kami ng mga ganitong mga uri ng kasalanan, Panginoon. Ipagpatawad niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord. Ang mga kahinaan na nasa amin lahat, Panginoon. Ipagpatawad niyo, Panginoon. Let the blood of your Son, Jesus Christ, be upon us, Lord God. Hallelujah. And let the Holy Spirit, oh God, be upon us, Lord. Sealed, oh God. Hallelujah. In our spirit, Lord. Upang sa ganon, magkaroon kami ng pagbabago, Lord. Magkaroon kami ng pagsisikap na lumatag kami ayon sa iyong kalooban, Lord. Nakakatakot, Panginoon, na kami ay makakaranas ng pagsuka mo sa iyong bibig, Lord. Itatagpi mo kami. Itatagpo mo kami, Lord. Sinabi ko, Panginoon, sa Matthew 7:21, I never knew you. Depart from me, from you doers of iniquity. Oh God, hallelujah. Panginoon, naway mo kami kabilang doon, Panginoon. Sa isang araw, Panginoon, hallelujah, ay sasabihin mo, hindi ko kami kilala. Panginoon, wala kaming naging ugnayan sa iyo, Lord. Hindi ka namin pinapuksan at pintuan ito, Lord, upang makasalo ka namin, Lord. Huwag mo tayo tulad, Lord. Pagkat, Panginoon, nakaabang ang impyerno, Panginoon. Nakaabang ang tagal-tagal sa kapoy. Ang luklukang pamuti na kung saan ang doon ang makatulang, Panginoon. Lord, huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na kami, Panginoon Diyos, ay hayaan doon. Hallelujah. Lord, nakabagan niyo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong bagsak, Lord. Bigyan mo kami ngayon ng pusong bulaksak, Panginoon. Hallelujah. Isang depresyon na kalagayan na kung saan ay hinahanap na namin, Panginoon. Saan pinagsisihan namin ang mga bagay na aming nagagawang mali. Lord, bigyan mo kami ng pusong ito, Lord. Huwag mo kaming pagkaitan, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Huwag mo kaming pagkaitan ng iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Nakapagan niyo po ang bawat pamilya na narito ngayon, Lord. Hallelujah. Na may protection, Panginoon. Na malayo sa kalooban mo, Panginoon. Makapag ka, Panginoon. Nakapagan niyo kami, Lord. Isa kami sa binibilang namin na nangangailangan, Panginoon. Ng iyong kalinga. Binibilang namin ang aming mga sarili, Panginoon. Kung nangangailangan kami ng naligtasan na ngayon, Lord. Lord, tulungan niyo kami, Lord.
magagawa ba sa iyo, Lord? Huwag niyo kaming hayaan, Panginoon, na lalabas kami sa pintuan ito, Lord. Na hindi man lang namin naranasan, humingi ng tawad sa iyo, humingi ng sakon sa iyo, Lord. Huwag niyo kaming hayaan, huwag mo kaming ikulan sa mga iglesia, Panginoon. Na kahapon ay tradition ng Panginoon, na presenting parang na sila'y pumunta lamang sa loob ng church, Lord, to present their body, Lord, sometimes a living sacrifice, Lord God. Help us, Lord, in everyone, Lord God. Hallelujah! Lord, tulungan sa kami, Panginoon. Kung kailangan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay papaano lahat ng Panginoon. Kung kinakailangan kami, Panginoon, kain, Panginoon, upang kami ang Diyos ay matitig. Help us, Lord God. Help us to fight a fire so driving, fire will be driving fire, oh God. Help us, Lord Jesus. Help us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your Thank you for your precious Jesus. Amen. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon sa atin at alam ko tayong lahat ay na-bless. Amen. Natanggap niyo ba yung puting bato? Amen. It's a new feeling na may kinalaman sa mensahe natin, mga kapatid. Na gusto ng Diyos na pagbalik ng kanyang anak, tayo ay pakasakdalin sa pamagitan ng mensahe. Amen? Praise the Lord. At patuloy tayo, mga kapatid. At lalo na alam natin na malapit na po ang pagdating ng Panginoon. At ang bilin ng Panginoon ay very important. Kailangan na siguraduhin po natin ang ating bawat minuto, ang ating bawat lakad, na tayo po ay qualified na makasama pagdating. Amen? Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay sandali lang. Yung kayamanan natin dito sa lupa, kung ano man ang pinupundar natin, hanggang dito lang yan. Napakasarap namnamin at nasangin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. A glorified body by Jesus Christ. Pray ng Panginoon at tayo po ay maghandog sa Panginoon. Patuloy po natin siyang pasalamatan. Patuloy po natin siyang i-adorn sa buhay natin. Tayo man ay nakaranas ng kung ano-ano man ng mga pagsubok. At it's a great privilege na makaranas tayo ng ganung bagay. Dahil ang sa likod na yan ay pagpapala. Amen? Kung walang pagsubok, walang dahil. So, meron bang merong special number, Sir Jaya? Sige po, mga kapatid, habang tayo po ay patuloy po natin sa sambahin, inasolid na pagsamba, tayo po ay tumayo, awitan po natin siya, hindi ba natin alam ang kanta, patuloy po tayo manalangin, yung mga anak natin, i-guide po natin, kung wala man tayong anak, yung ating pong mga katabi, pwede po natin ampunin. So, meron ba maganda? Wala.